Narinig ko siya sa kanyang kwarto, pabulong sa telepono. Isinangla ko ang bahay ni tatay. Ang mga salitang iyon parang punyal sa aking likod. Ang bahay na ito, ang bawat pako, bawat kahoy alaala ni Maria. Akala niya hindi ko alam. Akala niya mananalo siya. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may nabuong plano sa isip ko. Isang plano na sisiguraduhing matututo siya ng leksyon. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Jose. Tatay Jose. 61 taong gulang na ako, isang dating pulis ng ENI na gumugol ng 30 taon sa paglingkod sa Metro Manila. 3 taon na rin simula nang iwan ako ng aking asawang si Aling Maria. Ang buhay ko, na dati puno ng ingay at tawanan, ay naging tahimik at payapa sa aking munting bahay sa isang subdivision sa Parañaque. Sa loob ng mga taong iyon, ang aking pangingisda ang naging kanlungan ko, ang aking paraan upang makayanan ang lungkot. Hindi ko akalaing darating ang araw na gagawin ko ito sa sarili kong anak. Hindi ko inakala. Sa edad kong ito, sa dami ng pinagdaanan ko, ang akala ko'y wala nang makabugulat pa sa akin. Akala ni Junjun, hindi ko napansin nang tahimik niyang inilagay ang isang bagay sa loob ng bag ko, kumikilos na parang kaswal habang papalayo. Narinig ko ang mahina, halos hindi marinig na lagpak ng isang bagay. Ngunit ang 30 taon ko bilang dating pulis ng ENI sa Metro Manila ay nagturo sa akin na makita ang anumang pagtatangka ng panlilinlang. Ang aking mga mata, kahit may edad na, ay nanatiling matalas. Ang aking tainga, handang makarinig ng anumang kakaiba. Nang buksan ko ang bag ko mamaya, kinilabutan ako. Hindi lang dahil sa nakita ko, kundi dahil napagtanto ko na ang sarili kong anak ay nagsisikap na sirain ako. Ito ang pinakamalalim na sugat na maaaring idulot ng isang anak sa kanyang ama. Naramdaman ko ang lamig sa aking dibdib. Ang pagdududa, ang pagtataka, ang sakit. Lahat ay nagtipon sa isang punto. Hindi niya ito nakita noon. Hindi niya inasahan ang pagbabalik ng dating Jose, ng pulis na nakikita ang higit pa sa ibabaw. Ang kwentong ito ang magpapakita sa iyo kung paano naging laban para sa kaligtasan ang pagmamahal ng isang ama. Kung paano ang pinakamalalim na pag-ibig ay maaaring maging sanhi ng pinakamapait na paghihiwalay. Tumayo ako sa gitna ng garahe. Ang aking mga kamay ay medyo nanginginig, ngunit hindi sa takot. Ito ay sa pagkadismaya. Sa galit. Sa isang uri ng kalungkutan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang aking utak, na nagpahinga ng matagal, ay muling gumagana. Mabilis. Tumpak. Tulad ng dati. Nakita ko ang kotse ni Junjun na nakaparada sa labas, ang kanyang Honda Civic, na tinulungan ko pa siyang bilhin noong nagtapos siya ng kolehiyo. Mga alaala ng isang masimpleng panahon. Mga alaala ng isang anak na kilala ko. Ngayon, isang estranghero na may masamang hangarin. Kinuha ko ang itim na balot mula sa aking bag, malamig ang hawak ko rito, ngunit mas malamig ang aking puso. Ito ay isang bomba. Isang bomba na nakatutok sa aking buhay. At ang gumawa ay ang sarili kong dugo. Marahan akong lumapit sa kotse niya. Ang bawat hakbang ay sadyang. Bawat galaw ay may kalkulasyon. Binuksan ko ang trunk. Tahimik. Walang gumagawang tunog. Inilipat ko ang ilang gamit doon, isang lumang given bag, mga jumper cable. Pagkatapos, inilagay ko ang balot sa isang lugar na madaling makita, ngunit hindi agad mapapansin. Sa ilalim ng given bag, malapit sa gulong. Isinara ko ang trunk. Ang tunog ng pagkasara ay parang tunog ng isang kabanata na nagsara. O baka, isang bagong kabanata na nagsimula. Sa sandaling iyon, hindi ako si Tatay Jose, ang amang nagdadalamhati. Hindi ako ang matandang Jose na naghahanap ng kapayapaan. Ako si Detective Jose, ang pulis na gumagawa ng desisyon, ang taong nagtatanggol sa sarili. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking mukha. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin, ngunit nabalutan ito ng isang bakal na determinasyon. Kung gusto ni Junjun na maglaro, handa akong lumaro. At sa larong ito, alam kong mas marami akong alam na galaw. Bumalik ang aking isip sa umagang iyon. Sa umaga ng Sabado na dapat ay payapa. Sa oras na nagsimula ang lahat. Ang oras kung kailan, sa aking pagkadismaya, hindi ko nakita ang tunay na kulay ng kanyang mga mata. Ang umaga ng Sabado ay tahimik, naghahanda ako para sa aking nakasanayang pangingisda sa Lamesa Dam. Ito ang aking ritual simula nang mawala si Aling Maria.
Ang pagiging mag-isa sa lawa, ang katahimikan, ang pag-asa sa bawat paghagis ng pamingwit, lahat ng iyon ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Iniayos ko ang aking bag ng pangisda. Ang bawat pang-akit, bawat kawil may sariling lugar. Mga bagay na minahal ko, tulad ng mga alaala. Nang biglang lumitaw si Junjun sa pintuan ng garahe. Nagulat ako. Hindi karaniwan ang pagdating niya ng ganoon kaaga, lalo na sa Sabado. Magandang umaga, tatay, sabi niya, ang kanyang boses ay may kakaibang kagalakan. Masyadong masaya para sa isang taong laging nakasimangot nitong mga nakaraang buwan. Naghahanda ka na ba para sa iyong pangingisda? Tumango ako, pinipigilan ang aking sarili na masyadong magpakita ng interes. Junjun, perpekto ang panahon sa lamesa damayon. Lumapit siya. At doon nagsimula ang lahat. Ang kanyang mga balikat ay balisa, masyadong matigas. Ang mga galaw niya ay masyadong sadyang, na parang bawat kilos ay pinag-isipan ng husto. Para siyang taong nagsisikap na magmukhang relax habang lumalaban sa panloob na takot. Bawat instinct ko bilang isang pulis ay nagising. May mali. Ramdam ko yon sa aking kaibuturan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa bag ko, pagkatapos ay lumalayo, pagkatapos ay bumalik muli. Hindi mapakali. Hindi kayang panatilihin ang titig. Sa loob ng 3 dekada, nabasa ko ang libu-libong body language. Ang kay Junjun ay sumisigaw ng kasinungalingan. Pwede bang tingnan ko ang iyong setup? Tanong niya, lumapit sa bag bago pa ako makasagot. Pinanood ko siya ng maingat. Mabilis ang kanyang paghinga, hindi pantay. May mga butil ng pawis sa kanyang noo sa kabila ng malamig na umaga ng Oktubre. Tanda ng kaba. Malalim na kaba. Nang akala niya ay hindi ako nakatingin, sumulyap siya sa maliit na kompartimento kung saan ko inilalagay ang mga ekstrang kawil. Iyon ang kanyang target. Doon ko ito nakita. Kumilos ang kanang kamay ni Junjun nang may kasanayang presisyon patungo sa bulsa ng kanyang jacket. Sa isang iglap, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tissue paper. Ang galaw ay napakabilis, napakalihim. Kung hindi ako nanonood ng may sinanay na mata, baka hindi ko ito napansin. Ang bilis ng kamay ay nakakahanga, kung hindi lang nakakapanindig balahibo. Inilagay niya ang bagay na malalim sa pangunahing kompartimento ng bag, inilagay ito sa pagitan ng aking mga pang-akit at timbang. Maingat. Sadyang. Ang buong pagkakasunod-sunod ay tumagal ng mas mababa sa 10 segundo. Ngunit pakiramdam ko ay pinapanood ko ang isang mabagal na krimen na nagaganap sa sarili kong garahe. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pag-alingaw-ngaw ng bawat tibok sa aking tainga. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ko pinakita sa kanya ang anumang alam ko. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng aking pamingwit na parang walang nangyari. Ang mga labi ko ay nanatiling tikom. Ang aking mga mata ay kalmado, kahit na ang aking isip ay nagtatakbo na. Umurong si Junjun, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang maong sa isang kilos na tila mas tungkol sa pagtanggal ng ebidensya kaysa sa paglilinis. Sige, tatay, hayaan na kitang magpatuloy, sabi niya. Papalabas na siya ng pintuan. Mag-ingat ka. Makahuli ka ng malalaking isda. Pinanood ko siyang nawala sa bahay. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa hagdanan. Tumahimik ang garahe maliban sa ingay ng trapiko sa malayo at ang aking sariling mabigat na paghinga. Tinitigan ko ang bag ko. Pakiramdam ko ay nagbago ito. Mula sa isang simpleng kagamitan sa pangingisda, naging isang kahon ng lihim ng kasinungalingan. Ano man ang itinago ni Junjun sa loob, malinaw na hindi niya gusto na agad kong makita ito. Ngunit tila inaasahan din niya na makikita ko ito sa huli. Ang pagkakasalungatan ay walang saysay. Wala akong mahanap na lohika. Maliban kung gusto niya na makita ko ito kapag huli na ang lahat upang gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Ang katotohanan ay tumama sa akin. Malakas. Masakit. Ang sarili kong anak ay nagtanim ng isang bagay sa aking pag-aari. Isang bagay na inaasahan niyang magdudulot sa akin ng malaking problema. Pinakamalaking problema. Inisip ko ang mga nakaraang buwan. Ang lumalalang desperasyon ni Junjun sa pera. Ang kanyang mga pagbabago sa mood. Ang paraan kung paano niya iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mata sa mga pag-uusap. Mga senyales na itinuring ko lamang na stress sa kawalan ng trabaho. O kaya, nagtatagal na kalungkutan mula sa pagkawala ni Aling Maria.
Mga senyales na ipinaliwanag ko dahil mahal ko siya. Ang pagmamahal. Ito ang naging dahilan ng aking pagkabulag. Ngunit ang 30 taon ng pagiging pulis ay nagturo sa akin na ang pag-ibig ay maaaring magbulag sa iyo sa katotohanan. At ang katotohanan ay nakaupo sa bag ko. Nakabalot sa itim na tissue paper na parang isang regalo na hindi ko kailanman gustong matanggap. May mali. May napakalaking mali sa pag-ugali ng aking anak. At may pakiramdam ako. Isang pakiramdam na anuman ang itinago niya sa aking kagamitan sa pangingisda ay magbabago ng lahat. Magbabago ng lahat sa pagitan namin magpakailanman. Nakatayo ako sa aking garahe. Tinitigan ang bag na ngayon ay pakiramdam ko ay isang ticking bomb. Ang aking isip ay bumalik sa gabi bago. Sa hapunan. Sa pakiusap. Sa kanyang mga salita, naalala ko ang Biyernes ng gabi. Nagsimula ng normal. Nag-ihaw ako ng manok. Si Junjun ang nag-ayos ng mesa sa loob. Ang hangin ng Oktubre ay nagdala ng amoy ng nagbabagong mga dahon. Sa isang sandali, halos pakiramdam ko ay parang dati. Parang lalabas si Aling Maria sa kusina. Magrereklamo na masyado akong nagtatagal sa karne. Ngunit wala si Aling Maria. 3 taon na siya. Ang bakanting upuan sa aming hapagkainan ay nagsilbing patuloy na paalala ng lahat ng nawala sa amin. Ang sakit ng pagkawala niya, isang sugat na hindi kailanman ganap na gumaling. Tahimik si Junjun, hindi pangkaraniwan. Itinatulak lang ang pagkain sa kanyang plato. Hindi kumakain. Nanginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kanyang baso ng tubig. Itinuring ko lang iyon na stress. Stress sa paghahanap ng trabaho. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko. Tatay, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay, sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Agad kong nakilala ang tono na iyon. Ang parehong boses na ginamit niya noong teenager siya. Kapag kailangan niya ng pera para sa mga school trip. Ngayon, 27 na siya. At ang mga pag-uusap na ito ay naging napakadalas. Masyadong madalas. Ano ang nangyayari, anak? Tanong ko. Malalim siyang huminga. Ang kanyang mga daliri ay nerbiyosong kumakabog sa mesa. May problema ako. Problema sa pera. Kailangan ko ng 2,500,000 piso. Ang bilang na yon ay tumama sa akin. Para akong sinampal. Ibinaba ko ang aking tinidor. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha sa dim na ilaw sa itaas. Pula ang kanyang mga mata. Maitim ang bilog sa ilalim ng mga mata. Mas matanda ang kanyang mukha kaysa sa kanyang edad. Kailan siya naging ganoon kapayat? 2,500,000 piso. Ulit ko. Sinubukan kong panatilihin kalmado ang aking boses. Junjun, mas malaki pa yan kaysa sa ipon ko. Anong uri ng problema? Nagkuyom ang kanyang panga. At nakita ko. Isang bagay na nagpakislap sa kanyang mukha. Galit marahil. O desperation. Desperasyon na napakalalim. Nagbago ito. Naging isang bagay na mas madilim. Mahalaga ba yon? Sabi niya. Matalim ang kanyang boses. Anak mo ako. Kailangan ko ng tulong. Siyempre, mahalaga. Ilang buwan na kitang tinutulungan. Para sa upa, bayad sa kotse, groceries. Saan napupunta ang lahat ng perang ito? Tumayo siya ng bigla. Kumalampag ang kanyang upuan sa sahig na kahoy. Hindi mo naiintindihan ang mga taong ito. Hindi sila pasyente. Hindi sila maghihintay sa akin upang ayusin ang mga bagay-bagay. Anong mga tao, Junjun? Tinawag ko siya. Walang tugon. Ang tanging sagot ay ang kanyang pintuan ng kwarto na bumalibag. Umupo akong mag-isa sa hapagkainan. Napapaligiran ang kalahating kinain na pagkain. At lumalaking katiyakan. Ang aking anak ay sangkot sa isang bagay na mas malala kaysa sa kawalan ng trabaho. Ang natitirang gabi ay lumipas sa hindi komportableng katahimikan. Naghugas ako ng pinggan. Nanood ng balita. Ginawa ang aking normal na gawain. Si Junjun ay nanatili sa kanyang kwarto. Narinig ko siyang naglalakad sa itaas. Paminsan-minsan, nakikipag-usap sa telepono. Pabulong. Apurahan ang tono. Ngayon, nakatayo sa aking garahe. 12 oras pagkatapos. Ang mga pabulong na tawag sa telepono ay nagkaroon ng mas masamang kahulugan.
Hindi naghahanap ng lehitimong tulong si Junjun kagabi. Sinusubukan niya ako. Kung kusang loob kong ibibigay ang perang kailangan niya. Nang tumanggi ako, lumipat siya sa plano Lee. Ano man ang nakabalot sa itim na tissue paper sa bag ko. Ito ang insurance policy ni Junjun, ang kanyang paraan upang makuha ang kailangan niya. Ano man ang kapalit para sa akin. Inisip ko si Aling Maria. Kung ano ang sasabihin niya. Kung makikita niya kami ngayon. Palagi siyang ang tagapagpayapa sa aming pamilya. Naghahanap ng kompromiso. Kung saan ako ay nakikita lamang ang itim at puti. Ngunit kahit si Aling Maria ay mahihirapan dito. Ang aking anak ay nagpaplano ng isang bagay. Isang bagay na sisira sa akin. At ako lamang ang makakapigil dito. Ngayon ay may katuturan kung bakit siya balisa sa paligid ng aking kagamitan sa pangingisda. Bakit niya yon tinitignan? Nakakalat na ang patibong. Hindi ko na ito kayang ipagpaliban pa. Kailangan kong malaman. Ano man ang itinago ni Junjun sa bag ko. Kinakain ako na parang asido. Kailangan kong malaman kung ano ang kinakaharap ko. Nanginig ang aking mga kamay nang lumapit ako sa bag 30 taon ng pagsasanay sa pagkapulis. Nakikipaglaban. Nakikipaglaban sa pagtanggi ng isang ama. Ang mga metal clasps ay bumukas. May pamilyar na tunog. Dating nagbigay sa akin ng kaginhawaan. Ang bag na ito ay naging kanlungan ko. Mula sa dilim na nakita ko sa aking karera sa pulisya. Ngayon, pakiramdam ko ay kontaminado ito. Inangat ko ang tuktok na tray. Inilabas ang pangunahing kompartimento. At doon, nakita ko ito. Nakatago sa pagitan ng paborito kong pilak na pangakit at mga lead sinkers. Ang itim na tissue paper na maingat na inilagay ni Junjun. Kumabog ang puso ko. Malakas. Nagmamadali. Inalis ko ang balot ng nanginginig na mga daliri. Bumagsak ang tissue. Inilabas ang isang malinaw na plastic baggie na naglalaman ng puting pulbos. Kahit walang pagsusuri, alam ko. Alam ko kung ano mismo ang tinitingnan ko. Nakakita ako ng sapat na fentanyl sa mga ebidensya. Agad itong nakilala. Mabigat ang bag marahil ay 2 onsa. Halagang 750,000 hanggang 1,000,000 piso sa merkado. Higit pa sa sapat. Upang maituring na may intensyon na magbenta sa ilalim ng federal na batas. Higit pa sa sapat. Upang sirain ang natitira sa aking buhay. Napaupo ako sa aking workbench. Ang baggy. Pakiramdam ko ay tunaw na tingga sa aking palad. Umikot ang garahe sa paligid ko. Ang buong lawak ng pagtataksil ni Junjun ay bumagsak. Na parang avalanche. Ang aking anak ay isang adik sa droga. Ang mga senyales na hindi ko napansin. Biglang nagliyab sa aking alaala. Na parang mga babala ng nyon. Ang pagbaba ng timbang. Ang namumulang mata. Ang pagbabago ng mood. Itinuring kong kalungkutan at kawalan ng trabaho. Ang nanginginig na mga kamay. Ang desperadong pangangailangan ng pera. Ang mga pabulong na tawag sa telepono sa lahat ng oras. Gaano katagal na nangyayari ito? Paano ko, isang taong gumugol ng 3 dekada sa paghuli ng mga kriminal, nabigo? Nabigo na makita na ang sarili kong anak ay naging isa. Ngunit mas masahol pa sa adiksyon. Ang pagtataksil. Hindi aksidenteng itinago ni Junjun ang mga droga sa bag ko. Ito ay sadyang kinakalkula. Gusto niya na makita ko ang fentanyl na ito. Ngunit hindi hanggang sa huli na. Hindi hanggang sa may ibang makakita nito. Ang katotohanan ay tumama sa akin. Na parang pisikal na suntok. Nagpaplano si Junjun na ipahamak ako. Isipin ko si Aling Maria. Ang mga pangako na ginawa ko sa kanyang death. Upang alagaan ang aming anak. Siya ay nawawala nang wala ako, Jose, pabulong niyang sabi. Mangako kang magiging pasyente ka sa kanya. Pasensya. 3 taon na akong naging pasyente. Habang si Junjun ay lumulubog sa adiksyon sa ilalim ng aking ilong. Pasyente. Habang inubos niya ang aking ipon sa walang katapusang mga emergency. Pasyente. Habang nagbago siya mula sa matamis na batang pinalaki ni Aling Maria. Tungo sa isang taong hindi ko na nakikilala. Ang mga luha na hindi ko na ibuhos simula ng libing ni Aling Maria ay nagliyab sa aking mga mata. Habang tinitigan ko ang fentanyl. Hindi na ito tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang aking kaligtasan. Kung nagtagumpay ang plano ni John, ako ay arestuhin dahil sa pagtutulak ng droga. Sa edad na 61, ang isang federal na hatol ay mangangahulugang gugugulin ko ang aking huling mga taon sa bilangguan. Habang si John ay magmamana ng lahat. Lahat ng pinaghirapan namin ni Aling Maria sa buong buhay namin. Ang batang tinuruan kong mangisda sa garahe na ito. Ang anak na minahal ko ng walang pasubali. Ay handang sirain ako. Upang iligtas ang kanyang sarili. Ibininalot ko ang fentanyl sa tissue paper nito. Mas matatag na ang aking mga kamay ngayon. Habang ang malamig na determinasyon ay pumalit sa pagkabigla. Akala ni John ay nakikipaglaro siya ng chess sa isang taong hindi alam ang mga patakaran. Ngunit nakalimutan niya na ang kanyang tatay ay gumugol ng 30 taon sa pagiging isang hakbang na nauuna sa mga kriminal. Kung gusto ng sarili kong anak na laruin ang larong ito, matutuklasan niya na natuto ako ng ilang galaw na hindi niya kailanman inasahan. Ang aking anak ay nagsisikap na ipahamak ako at hindi niya ito nakita noon. Mga kaibigan, sa puntong ito, nadama ko ang pinakamalalim na sakit at galit na maaaring maramdaman ng isang ama. Kung nasa posisyon ko kayo, kung ang sarili ninyong anak ay nagtangkang gumawa ng ganito sa inyo, ano ang unang gagawin nyo? Ibahagi ang inyong saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa akin at makakatulong sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na bahagi ng kwento. Ang fentanyl ay nakaupo sa aking workbench. Parang ebidensya sa isang kaso. Isang kaso na hindi ko kailanman gustong lutasin. Ngunit ang 30 taon ng detective work ay nagturo sa akin. Ang emosyon ay isang luho. Isang luho na hindi ko kayang bigyan ng. Kung nagpaplano si John na ipahamak ako, kailangan kong maunawaan. Kailangan kong malaman kung bakit. Pumasok ako sa bahay. Umakyat sa hagdan. Patungo sa kwarto ni John, nang marating ko ang landing, narinig ko ang kanyang boses. Sa likod ng saradong pinto. Apurahan at nagmamakaawa. Sabi ko sa iyo, Mang Dino, kailangan ko lang ng isa pang linggo. Pabulong ang kanyang boses. Ang tatay ko ay nagiging mahirap tungkol sa pera. Pero inaayos ko ito, Mang Dino. Idinikit ko ang aking likod sa dingding ng hallway. Bawat instinct mula sa aking mga araw sa pulisya ay nagsasabi sa akin. Makinig ng maingat. Hindi, huwag po ninyong gawin yan. Tingnan nyo, may plano ako. Bukas ng gabi, makukuha ninyo ang lahat ng kailangan nyo. 2,500,000 piso. Gaya ng napagkasunduan natin. 2,500,000 piso. Ang parehong halaga na hinihingi ni John sa hapunan. Kinilabutan ako. Ang mga piraso ay nagsimulang magkasama-sama. Ang pag-uusap ay nagpatuloy. Lalong naging desperado ang boses ni John. Hindi ninyo naiintindihan, Mang Dino. Kung may mangyari sa akin, hindi ninyo kailanman makukuha ang pera nyo. Bigyan nyo lang ako hanggang linggo. Narinig ko ang galaw sa kwarto. Pagkatapos ay ang boses ni John muli. Sa pagkakataong ito ay gumagawa ng ibang tawag. Aling nena, si John ito. Alam kong overdue na ang bayad sa loan sa bahay. Pero makukuha ko ang pera bukas. Hindi niyo na kailangang simulan ang foreclosure proceedings. Halos bumagsak ang aking mga tuhod. Loan sa bahay. Foreclosure. Ginamit ni John ang aking bahay bilang kolateral para sa isang bagay. At wala akong alam tungkol dito. Wala akong ideya. 20 minuto mamaya, lumabas si John mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ng kanyang mga damit pang interview. Mukhang kalmado sa kabila ng takot na narinig ko sa kanyang boses. Lalabas na para sa job interview, tatay. Sabi niya sa akin. Wish me luck. Naghintay ako. Hanggang sa narinig ko ang kanyang kotse na lumabas sa driveway. Pagkatapos ay nagsimula akong gumawa. 30 taon ng pagsasanay sa pagkapulis ang nagturo sa akin. Kung paano mag-imbestiga. At ang sarili kong anak ay hindi makakalabas sa akin. Ikinuwento ng kwarto ni John ang kwento. Mga nakakalat na dokumento na sinubukan niyang itago. Ipinakita ng mga bank statement ang malaking cash withdrawals sa nakalipas na 6 na buwan.
Ipinakita ng mga credit card bill ang mga cash advance na umaabot sa 1,500,000 piso. Karamihan ay kinuha sa isang kilalang kasino sa Parañaque. Ngunit ang kasunduan sa pautang, iyon ang nagpanginig sa aking mga kamay. Si Aling Nena, isang lisensyadong nagpapautang, ay nagbigay kay Junjun ng 4 na milyong piso. Gamit ang aking bahay bilang kolateral. Ang aking pirma. Ang aking pirma ay ginaya sa mga dokumento. Mga dokumento na naglagay sa lahat ng aking pag-aari sa panganib. Nakita ko ang mga resibo ng pagsusugal. Nakasiksik sa kanyang drawer ng aparador. Mga betting slip na nagpapakita ng mga pagkalugi na lumalaki linggo-linggo. Mga numero ng telepono na nakasulat sa mga scrap ng papel. Kabilang ang isang may label na Mang Dino. Emergency lang. Naging malinaw ang timeline. Nagsusugal si Junjun ng pera na wala siya. Nang lumaki ang mga utang sa kasino, humiram siya kay Aling Nena. Ginagaya ang aking pirma. Upang gamitin ang bahay bilang kolateral. Nang maubos ang pera na yon, lumapit siya kay Mang Dino para sa mga droga. Marahil ay nagpaplanong ibenta ang mga ito. Upang bayaran ang iba niyang utang. Ngayon, lumalapit na ang parehong nagpapautang. Gusto ni Mang Dino ng 2,500,000 piso bago maglinggo. O haharapin ni Junjun ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan na higit pa sa pagkabangkarote. Si Aling Nena ay magfo-foreclose sa aking bahay. Kung hindi mababayaran ang kanyang pautang sa loob ng ilang araw. At si Junjun, nakulong sa pagitan ng dalawang mapanganib na tao. Nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang ama. Upang iligtas ang kanyang sarili. Ang pagpapahamak. Hindi lamang tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pag-alis ng tanging taong makakapigil sa kanya. Mula sa pagkawala ng lahat. Lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko upang itayo. Umupo ako. Napapaligiran ng ebidensya ng pagtataksil ng aking anak. Naramdaman ko ang isang malamig na bagay na dumapo sa aking dibdib. Ang bahay. Ang bahay na pinaghirapan ko ng 30 taon. Ay nawala na. Pinirmahan. Pinirmahan sa pamamagitan ng ginayang mga dokumento. At desperadong mga kasinungalingan. Nakaupo sa kwarto ni Junjun, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Naramdaman ko ang huling bakas ng pagiging ama na nawala, hindi na ito tungkol sa pagtulong sa isang problemadong anak. Hindi. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang sarili kong kaligtasan. Kinunan ko ng litrato ang mga dokumento ng pautang at mga resibo ng pagsusugal gamit ang aking telepono. Kinunan ko ang bawat isa. Bago ibalik ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Kung umabot ito sa korte, kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng patunay na ginaya ni Junjun ang aking pirma. At ninakaw ang aking bahay. Ngunit una, kailangan kong harapin ang agarang banta. Ang fentanyl sa bag ko. Ito ay isang nakakargahang baril. Nakatutok sa aking kinabukasan. At hindi ko hahayaan si Junjun na hilahin ang gatilyo. Bumalik ako sa garahe. Ang aking mga hakbang ay matatag. May layunin. 30 taon ng pagkapulis ang nagturo sa akin. Ang pinakamahusay na depensa ay madalas na isang magandang opensa. Akala ni Junjun ay nakikipaglaro siya ng chess sa isang amateur. Ngunit matutuklasan niya na ang kanyang tatay ay natuto ng ilang dalaw. Sa kanyang mahabang karera. Ang fentanyl ay nakaupo. Kung saan ko ito iniwan. Nakabalot sa itim na tissue paper. Kinuha ko ito. Naramdaman ang bigat nito sa aking palad. 2 onsa ng puting pulbos. Maaaring sumira sa aking buhay. O magligtas dito. Depende. Depende sa kung saan ito mapupunta. Sa bintana ng garahe, nakita ko ang Honda Civic ni Junjun nakaparada sa driveway. Isang 10 taong gulang na kotse. Tinulungan ko pa siyang bilhin noong nagtapos siya ng kolehiyo. Noong panahon na naniniwala pa ako. Naniniwala pa ako na may magandang patutunguhan siya. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa harap. At ang boses ni Junjun na tumatawag. Tatay, naglalabas na naman ng kakaibang ingay ang kotse ko. Mag-Uber na lang ako papunta sa interview para ligtas. Ayoko nang masiraan. Perpekto. Isa pang kasinungalingan. Idaragdag sa kanyang koleksyon. Ngunit ang isang ito ay gumana para sa akin.
Magandang ideya, anak, sigaw ko. Mas mabuti ang ligtas kaysa manghinayang. Naghintay ako. Hanggang sa narinig ko ang pagdating ng Uber. At ang mga yapak ni Junjun na lumayo sa harap. Pagkatapos ay nakita ko ang susi ng kanyang kotse. Nakasabit sa kawit sa likod ng pintuan. Kung saan niya ito laging iniiwan. Bumukas ang trunk ng Honda. May mahinang tunog. Sa loob ay may mga jumper cable, isang ekstrang gulong, isang lumang Given bag hindi niya ginamit sa loob ng ilang buwan. Inilipat ko ang Given bag. At inilagay ang fentanyl sa ilalim nito. Nakatago sa tabi ng gulong. Kung saan madaling makita. Ngunit hindi agad kapansin-pansin. Nang isara ko ang trunk, inisip ko si Aling Maria. Kung ano ang sasabihin niya. Kung makikita niya ako ngayon. Palagi siyang naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Sa kapangyarihan ng pag-ibig. Upang tubusin kahit ang pinakamasamang pagkakamali. Ngunit hindi kailanman naharap si Aling Maria sa isang anak. Isang anak na handang sirain ang kanyang ama. Upang iligtas ang kanyang sarili. Ibininalik ko ang mga susi sa kanilang kawit. Bumalik sa aking garahe. Ang bag ko ay nakabukas sa workbench. Inosente na ngayon. Nang wala ang nakamamatay na karga nito. Nilinis ko ang bawat ibabaw na maaaring nahawakan ni Junjun, tinanggal ang anumang bakas. Bakas ng itinago roon. Hindi ko namalayan ng ironya. Sa loob ng 3 taon. Sinubukan kong iligtas ang isang anak. Isang anak na nawawala na. Ngayon ay sinisikap kong iligtas ang aking sarili. Mula sa anak na hindi ko nailigtas. Nag-buzz ang aking telepono. May text message mula kay Junjun, maganda ang interview. Salamat sa pagtitiwala sa akin, tatay. Ang kaswal na kasinungalingan. Maaaring nakasakit sa akin kahapon. Ngayon. Kinumpirma lamang nito ang alam ko na. Tumawid na si Junjun sa isang linya. Mula sa linya na yon. Wala nang balikan. Inisip ko ang mga tawag sa telepono na narinig ko. Ang desperasyon sa boses ni Junjun habang nagmamakaawa siya kina Mang Dino at Aling Nena. Para sa mas maraming oras. Ipinangako niya sa kanila ang pera bukas ng gabi. Perang balak niyang kunin. Sa pamamagitan ng pagsira sa akin. Ngunit ang mga plano ay may paraan ng pagbabalik. Kapag minamaliit mo ang iyong kalaban. Nilinis ko ng lubusan ang bag ko. Inayos muli ang aking mga pangakit at sinkers. Hanggang sa lahat ay mukhang eksakto kung ano ang dapat. Isang matandang pulis. Naghahanda. Para sa isang payapang pangingisda. Wala nang iba. Babalik si Junjun sa bahay. Inaasahang perpektong nakalatag ang kanyang patibong. Sa halip, matutuklasan niya na nabalik ang patibong. At hindi na siya ang mangangaso. Ngayon ay makikita natin. Kung sino talaga ang mas magaling na strategist, bumalik si Junjun sa bahay pagkatapos ng 6:00. Mukha siyang mas tiwala. Mas tiwala kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay parang biglang nawala. Pumasok siya sa pintuan sa harap. May sigla sa kanyang hakbang. Na parang biglang nawala ang kanyang mga problema. Na parang lahat ay ayos na. Kumusta ang interview? Tanong ko. Mula sa aking recliner. Pinanatili kong kaswal ang aking boses. Ayaw kong magpakita ng anumang emosyon. Talaga? Maayos naman, tatay. Mukhang humanga sila. Isinabit niya ang kanyang jacket sa isang upuan sa kusina. Ang kanyang mga galaw ay relax. Natural. Sa tingin ko ito na ang break na hinihintay ko. Pinanood ko siya ng maingat. Napansin ko. Kung paano iniiwasan ng kanyang mga mata ang direksyon ng garahe. Nagpe-perform siya. At ito ay nakakumbinsi. Kung hindi ako nakakaalam. Baka naniwala ako sa kanya. Baka naniwala ako na may pag-asa pa. Ang galing naman, anak, sabi ko. Kailan mo malalaman ang resulta? Sa Lunes. Lumapit siya sa hagdan. Pagkatapos ay huminto. Medyo pagod ako, tatay. Magpapahinga muna ako bago kumain. Tumango ako. Ibinalik ko ang aking atensyon sa telebisyon. Ngunit nakikinig ako. Nakikinig sa bawat tunog mula sa itaas. Bawat ingay. Bawat pabulong na pag-uusap sa kanyang pinto. Ang aking mga tainga ay sanay.
Sanay na makinig sa katahimikan. Hindi nagtagal. Sa loob ng 20 minuto, narinig ko ang boses ni John John, apurahan at tuwang-tuwa. Kailangan kong i-report ang drug trafficking. Ang pangalan ko ay John John de la Cruz. At may ebidensya ako na ang tatay ko ay nagtutulak ng fentanyl. Kumabog ang puso ko. Ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Ito na. Ang sandali na pinaghandaan ni John John, ang sandali ng kanyang pagtataksil. Jose de la Cruz. 61 taong gulang. Nagtatago siya ng droga sa kanyang bag sa bag niya ng pangisda. Nakita ko siya na may malaking dami ng fentanyl kaninang umaga. Narinig ko ang kasiyahan sa kanyang boses. Ang ginhawa. Ang ginhawa ng isang taong akala niya ay malulutas na ang kanyang mga problema. Ibinigay niya ang aming address. Inilarawan ang lokasyon ng bag, nagbigay pa nga ng mga detalye tungkol sa aking pinaghihinalaang mga kasamahan sa krimen. Mga kasamahan na gawa-gawa lamang ng kanyang isip. Mananatili ako sa linya. Pakiusap, bilisan nyo. Natatakot ako na baka subukan niyang ilipat ang mga droga. Ang ironya. Nakakatawa sana. Kung hindi lang napakalungkot. Tama si John John, tama siyang matakot na baka ilipat ang mga droga. Hindi niya lang alam. Hindi niya lang alam na nailipat na ito. Narinig ko siyang tinapos ang tawag. Pagkatapos ay agad na dinial ang isa pang numero. Mang Dino, si John John ito. Tapos na. Ang mga pulis ay papunta na para arestuhin ang tatay ko. Makukuha ninyo ang pera ninyo bukas. Pagkatapos. Ang ikatlong tawag. Aling nena, lahat ay naayon sa plano. Kapag naaresto na siya, magkakaroon ako ng akses sa lahat. Buong mababayaran ang iyong pautang. Umupo ako sa aking sala. Nakikinig. Nakikinig sa aking anak. Habang inorchestrate niya ang aking pagkasira. Na may kriminal na kahusayan. Isang bahagi ko ay humanga sa kanyang kagalingan. Ang natitira sa akin ay nadama ng sakit. Isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Isang sakit na nagmumula sa pag-ibig na nasira. 15 minuto mamaya. Nakita ko ang unang kotse ng pulis na pumasok sa aking driveway. Sinundan ng 2 pang sasakyan. At isang unmarked sedan. Sa bintana. Nakilala ko si Inspector Gloria Reyes. Ang aking dating kasamahan mula sa Yeni. Bumaba si John John, ang kanyang mukha ay isang maskara. Isang maskara ng nag-aalalang inosente. Tatay, may mga kotse ng pulis sa labas. Ano ang nangyayari? Lumapit si John John, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nag-aalalang pagkalito. Inspector Reyes, ano po ba ito? May problema po ba ang tatay ko? Gumalaw ang mga mata ni Gloria sa pagitan namin. Binabasa ang dinamika. Na may kasanayan ng isang 20 taong veterano. Nakakuha kami ng ulat tungkol sa drug trafficking sa address na ito. Mayroon kaming warrant upang halughugin ang lugar. Drug trafficking. Ang boses ni John John ay may perpektong pagkabigla. Impossible po. Ang tatay ko ay hindi kailanman. Ayos lang, anak, sabi ko ng kalmado. Hayaan mo silang gawin ang kanilang trabaho. Ang nangungunang ahente ng IE. Isang matikas na lalaki sa kanyang 4 na pula. Ay lumapit. Ginoong de la Cruz. May impormasyon kami na nagtatago kayo ng fentanyl sa inyong bag ng pangisda. Nagliwanag ang mga mata ni John John na may kapaki-pakinabang na kooperasyon. Ay, yun po ay nasa garahe. May papakita ko po sa inyo kung saan ito eksakto. Sinundan ko ang grupo sa aking garahe. Pinapanood ang tiwala na paglakad ni John John, lubos siyang sigurado sa tagumpay. Lubos na sigurado na ang kanyang plano ay nagaganap ng perpekto. Nandoon po. Itinuro ni John John ang bag ko. Si tatay po ay nagtatrabaho dito kaninang umaga. Kumikilos po na talagang nerbiyoso. Lumapit ang ahente ng IE. Nang may kasanayang pag-iingat. Kinukunan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Bago buksan ang mga clasps. Lumapit si John John, ang pag-asa ay nagniningning mula sa bawat kilos. Inangat ng ahente ang tuktok na tray. Inilabas ang aking organisadong koleksyon ng mga pang-akit at sinkers. Sistematiko niyang hinalughog ang bawat kompartimento. Tinanggal ang mga bagay. At maingat na sinuri. Wala. Tinaas ng ahente ang tingin.
Bumaluktot ang kanyang mukha dahil sa pagkalito. Ginoong de la Cruz. Hindi kami makakita ng anumang ipinagbabawal na substansya. Namutla ang mukha ni John John, imposible po. Nakita ko po siyang naglagay ng isang bagay doon kaninang umaga. Tingnan mong muli, anak, sabi ko ng mahina. Ano ba talaga ang akala mong nakita mo? Ang pagiging kalmado ni John John ay nagsimulang gumuho. Mayroong isang bagay. Nakabalot sa itim na tissue paper. Sigurado ako. Pinagmasdan ni Gloria Reyes si John John ng may bagong interes. Mukha kang sigurado sa nilalaman ng bag ng iyong tatay. Bakit? Bumuka at sumara ang bibig ni John John na parang isda na nasa labas ng tubig. Ako lang. Sinusubukan ko lang pong tumulong. Akala ko po ay may nakita akong kahina-hinala. Tinapos ng nangungunang ahente ang pagsusuri sa bag, wala dito. Palawakin ba natin ang paghahanap? Sandali, sabi ni Gloria. Gumagana ang kanyang instinct ng detective. John John, ikaw ang tumawag sa tip na ito, di ba? Namula ang mukha ni John John, ako lang po ay isang nagmamalasakit na mamamayan. Kung nagkamali ako halughugin natin ang iyong sasakyan, putol ni Gloria. Ang tono ay hindi na magiliw. Ang kotse ko. Nanginig ang boses ni John John, bakit niyo hahalughugin ang kotse ko? Ako po ang nag-report nito. Ngunit lumalapit na ang mga ahente sa Honda Civic. Sinundan ni John John, ang tiwala na paglakad ay napalitan ng nerbiyosong paghila-hila. Bumukas ang trunk. May mahinang tunog. Inilipat ng nangungunang ahente ang yewel bag at ekstrang gulong. Pagkatapos ay huminto. Lumabas ang kanyang kamay. May hawak na isang malinaw na plastic baggie. Puno ng puting pulbos. Nakabalot sa pamilyar na itim na tissue paper. John John de la Cruz, sabi ni Gloria. Ang boses ay malamig na parang bakal. Ikaw ay inaresto dahil sa pagmamay-ari ng fentanyl na may intensyon na magbenta at paghahain ng maling ulat sa pulisya. Ang mukha ni John John ay dumaan sa pagkabigla. Takot. Pagkatapos ay desperadong pagkalkula. Ito ay isang setup. Ang tatay ko ang nagtanim niyan. Sinusubukan niya akong ipahamak. Talaga? Tanong ni Gloria. Kung gayon, bakit mo kami tinawagan upang halughugin ang bag niya sa halip na ang kotse mo? Habang nagkakalat ang posa sa mga pulso ni John John, tiningnan niya ako nang may purong galit. Ginawa mo ito. Inilipat mo ito. Sinalubong ko ang kanyang mga mata ng matatag. Anak, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Ang pagkabigla sa mukha ng aking anak ang nagsabi ng lahat. Hindi niya kailanman inasahan na ang kanyang tatay ang magiging mas magaling na strategist. Kung kayo pa rin ay nakikinig hanggang dito, tulungan niyo akong magkomento ng isa sa ibaba upang malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi na magbibigay liwanag sa mga aral na natutunan ko sa pinakamabigat na paraan. Tahimik na ama, 3 linggo pagkatapos. Umupo ako sa loob ng korte. Pinapanood ang aking anak na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Si John John ay lumabas na mas maliit sa kanyang orange na jumpsuit. Ang tiwala na nagpapakilala sa kanya ay ganap na nawala. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko. Inilahad ng federal na piskal ang kaso. May klinikal na katumpakan. 2 onsa ng fentanyl. Halagang 750,000 piso. Intensyon na magbenta. Paghahain ng maling ulat sa pulisya. Pagtatangka na ipahamak ang isang miyembro ng pamilya. Ang inyong kagalang-galang, ang piskal ay nagpatuloy. Si Ginoong John John de la Cruz ay hindi lamang nagmamay-ari ng iligal na droga, kundi nag-orkestra ng isang detalyadong plano upang sirain ang buhay ng sarili niyang ama. Binanggit ng abogado ni John John ang adiksyon, desperation, at trauma ng pamilya mula sa pagkawala ng kanyang ina. Ngunit ang ebidensya ay napakarami. Ang naitala na mga tawag sa telepono ni John John kina Mang Dino at Aling Nena ay nagpatibay sa kanyang kapalaran. Nang tanungin ni Judge Harrison kung may sasabihin si John John, tumayo ang aking anak ng dahan-dahan. Gusto kong humingi ng tawad sa aking tatay, sabi niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Ako ay desperado at gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagpili. Hindi ko kailanman inakala na aabot sa ganito ang mga bagay. Umupo ako sa gallery. Walang naramdaman.
kundi kawalan. Ang tawad. Pakiramdam ko ay hungkag. Ginawa para sa hukom. Sa halip na gumugol ako ng mga linggo sa pakikipagtulungan sa aking abogado upang patunayan na ang mga dokumento ng pautang ay mapanlinlang. Ang ginayang pirma ay halata ng suriin ito ng mga eksperto. At ang pagtatapat ni Junjun ay nakatulong sa pagtatatag ng timeline ng panlilinlang. Ang magandang balita, paliwanag ng aking abogado, ay ang mga mapanlinlang na dokumento ay walang bisa. Ang iyong bahay ay hindi kailanman nasa panganib sa legal na paraan. Si Aling Nena ay tumakas mula sa estado upang maiwasan ang pag-uusig. Pinananatili ako ni Inspector Reyes na may kaalaman tungkol sa patuloy na investigasyon. Nakikipagtulungan kami sa mga federal marshal upang hanapin sina Aling Nena at Mang Dino. Ang kooperasyon ni Junjun ay maaaring makabawas sa kanyang sentensya, ngunit inaasahan niyang magsisilbi ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon. 3 taon minimum. Si Junjun ay magiging 30 taong gulang kapag pinalaya. Ako ay magiging 64. Kung mabubuhay ako ng ganoon katagal. Iba ang pakiramdam ng bahay ngayon. Mas walang laman. Sa mga paraan na walang kinalaman sa pisikal na pagkawala ni Junjun, naglakad ako sa mga silid kung saan kami nagbahagi ng mga pagkain. Nanood ng telebisyon. Nagtalo tungkol sa responsibilidad. Ang mga alaala. Pakiramdam ko ay kontaminado ng kaalaman sa kanyang pagtataksil. 2 buwan pagkatapos ng sentensya ni Junjun, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na hindi ko naisip noon. Inilagay ko ang bahay sa merkado. Sigurado ka, Jose? Tanong ni Gloria Reyes. Ito ang iyong tahanan. Tahanan ni Aling Maria. Wala na si Aling Maria, sagot ko. At ang anak na pinalaki ko ay wala na. Panahon na upang magsimulang muli. Sinabi ng realtor na asahan ko ang mabilis na benta sa mainit na merkado ng Metro Manila. Nagsimula akong mag-ayos ng 30 taon ng naipong alaala. Nagpapasya kung ano ang nararapat sa aking bagong buhay. At kung ano ang kabilang sa nakaraan. Ang ilang mga kabanata ay nagtatapos sa pagdiriwang. Ang iba ay nagtatapos sa kaginhawaan. Ang isang ito ay nagtapos sa pagtanggap. Na ang pamilya ay maaaring magtaksil sa pinakamalalim na tiwala. Ngunit ang kaligtasan ay nangangahulugang pagpili ng iyong sariling kapakanan. Kaysa sa obligasyon sa mga taong sisira sa iyo, 6 na buwan pagkatapos. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment sa Tagaytay. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpipinta sa mga bundok ng ginto at pula. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Hindi katulad ng mga lansangan sa subdivision sa Parañaque. Kung saan gumugol ako ng 30 taon sa pagtatayo ng isang buhay na sa huli ay pagmamay-ari ng iba. Nabenta ang bahay sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos bayaran ng mortgage at mga legal na bayarin. Sapat na ang pera ko upang bilhin ang maliit na lugar na ito at magsimulang muli. Walang utang. Walang obligasyon. Walang mga miyembro ng pamilya na maaaring magtaksil sa akin para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pinanatili ko lamang ang mahalaga. Ang mga litrato ni Aling Maria. Ang aking kagamitan sa pangingisda. At ang pinaghirapang karunungan na ang pag-ibig na walang hangganan ay nagiging pagpapahintulot. At ang pagpapahintulot ay sumisira sa nagbibigay at tumatanggap. Sumulat sa akin si Junjun ng 2 beses mula sa federal na bilangguan. Parehong hindi nabuksan ang mga sulat sa aking kitchen counter. Ang ilang mga tulay. Kapag nasunog, ay mas mahusay na iwanan na abo. Dinalaw ako ni Inspector Reyes noong nakaraang buwan na may mga update. Si Mang Dino ay naaresto sa Phoenix. Humaharap sa mga kaso na magpapabilanggo sa kanya ng mas matagal kaysa kay Junjun, si Aling Nena ay nananatiling takas. Ngunit ang kanyang operasyon ng loan sharking ay nabuwag. Pinagsisihan mo ba kung paano ito natapos? Tanong ni Gloria. Habang nagbabahagi kami ng kape sa aking bagong sala. Pinagsisisihan ko na kailangan itong matapos sa ganoong paraan, sagot ko. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang pagprotekta sa aking sarili mula sa isang taong sisira sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay mas simple kaysa pagsisisi o pagpapatawad. Pinalaki ko ang isang anak na naging estranghero. Minahal ang isang taong nakita ang pag-ibig na iyon bilang kahinaan upang pagsamantalahan. Nang naharap sa pagpipilian sa pagitan ng kanyang kaligtasan at ng akin.
Pinili ni Junjun ang kanyang sarili. Ginawa ko lang ang parehong pagpili. Ang bag ko ay nakaupo sa sulok. Nilinis at inayos muli. Naghihintay para sa mga paglalakbay sa katapusan ng linggo sa mga lawa ng bundok. Kung saan malinaw ang tubig. At hindi nagsisinungaling ang mga isda tungkol sa kanilang mga intensyon. Simpleng kasiyahan. Para sa isang taong natuto na pahalagahan ang pagiging simple, mga kaibigan, sa aking paglalakbay, natuklasan ko ang mga aral na hindi matututunan sa anumang aklat. Ang bawat pahina ng aking kwento ay may dalang 3 antas ng kahulugan para sa bawat isa sa atin. Una, ang aral para sa mga magulang. Ang pagmamahal ay may hangganan. Matagal akong nagbulag-bulagan sa mga palatandaan, umaasa na babalik ang dati kong anak. Ngunit ang pag-ibig na walang hangganan, ang pagmamahal na pumapayag sa maling gawain, ay hindi na pag-ibig. Ito ay pagpapahintulot na sumisira. Bilang mga magulang, tungkulin nating gabayan, suportahan, at pangalagaan ang ating mga anak. Ngunit hindi sa kapinsalaan ng ating sarili o ng ating dignidad. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkontrol o pagsasakripisyo ng walang hanggan. Kundi pagtuturo ng responsibilidad at pagtatatag ng respeto. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging matibay na pundasyon para sa isang pamilya. Hindi ang pagpikit sa katotohanan. Pangalawa, ang aral para sa mga anak. Kayong mga anak na may mga magulang na nagmamahal ng tapat, tandaan ang kwento ni Junjun, ang pagmamahal, tiwala, at sakripisyo ng isang magulang ay hindi kailanman dapat isipin na likas na karapatan. Ang kakulangan ng pasasalamat, ang pagiging iresponsable, at ang pagiging makasarili ay parang unti-unting lason na sumisira sa pinakamagagandang relasyon. Ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. At ang pagmamahal ng magulang ay hindi lisensya upang samantalahin. Kailangan nating matuto na pahalagahan ang mga nagmamahal sa atin. At ang tunay na paglago ay nangyayari kapag natutunan nating panindigan ang ating mga pagkakamali at bumalik sa tamang landas bago pa huli ang lahat. At ang panghuli, ang aral tungkol sa katangian ng tao sa modernong mundo. Sa mundong puno ng hamon at tukso, ang kwento ko ay naglalarawan ng manipis na linya sa pagitan ng pagpapatawad at pagpapahintulot. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa katarungan na may katalinuhan. Ang kabutihan ay mahalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang magising ang isang taong naligaw ay ang ipakita sa kanila ang matigas na katotohanan ng kanilang mga ginawa. Ang aking pagiging tahimik at pagpaplano ay hindi tanda ng galit, kundi ng isang naligong puso na nagdesisyong ipagtanggol ang sarili. Ang pagpapatawad ay mahalaga. Ngunit ang pagpapabaya sa sarili ay hindi. Ang pag-ibig na walang hangganan ay nagiging pagpapahintulot. At minsan, ang matalino at mapagbantay na pagtutol, ang sadyang paggising sa katotohanan, ang nagiging daan upang bumalik ang isang tao sa kanyang tamang pag-iisip o upang protektahan ang iyong sarili mula sa pagkasira. Ang karunungan ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pag-alam kung kailan ka dapat kumilos ng may paninindigan. Ito ang aking aral na natutunan sa pinakamabigat na paraan. Na kung minsan, ang pinakadakilang pagmamahal ay ang pagtangging sirain ng mga handang isakripisyo ka para sa kanilang sariling kaligtasan. Dito nagtatapos ang kwento ni Tatay Jose. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon niya? May gagawin ba kayong iba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong alam ninyong makaka-relate din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Hanggang sa susunod na kwento at malay natin sa susunod kayo na ang bida.